good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, ang ating topic na naman natin ngayon is yung mga most active na stock ngayong araw, August 19, 2020. So, tingnan natin yung mga stock na to guys na nakalist dito sa atin Instagram na most active sa PSE. So, tingnan natin yung mga technical nito guys at ano ang masasabi natin dito para bukas or hanggang sa next week na rin na kung possible na may profit tayo na makikita dito. So kahit pa paano guys, may masilip tayo na technical is may isa rin magandang indication na yun na may target tayo na stock para next week. So tingnan natin yung SM guys. Unahin natin si SM. So sa SM guys, so nag-downtrend siya nung Martes. Pero nung Monday, downtrend. Pero kahapon, Miyerkules, is nagkaroon siya ng tinatawag na uptrend. Pero ngayon, is nag-downtrend naman siya ng 10 pesos. 10 pesos ang binaba niya. So, 10 pesos, 1.10%. So, ngayon is may current price siya na 900. Pero kanina is umabot siya sa 917.87. So, kahapon, na-break niya ulit yung RSI na tawag dito, RSI niya dito, na-break niya sa ating technical. At ang kagandahan na nun guys is talagang panaro yung ating Bollinger Band. So ibig sabihin wala pang confirmation na tinatawag to na may kung anong trend ang ginagawa. So nagkakaroon pa ng up and down yung mga price candle kasi nga halos panaro pa yung ating Bollinger Band. So ang masasabi lang natin kay SM guys is baka may uptrend siya kasi nga wala pa naman siya dito sa tinatawag na overbought scenario. So tingnan natin yung kanina SM guys, information. So trillion, so 200, so medyo malaki pa, may 1.16 trillion current asset. So stockholder is halos sa 50% pa lang naman. So liabilities is 200, so almost 7, total liabilities is 229.17. So isa sa mga magandang blue chip. So SMA 20 and 50 is bullish. So nasa bearish yung Williams, saka yung candlesticks bearish ngayong araw. So bearish din yung kanyang RSI, so bumaba nga. So yung bullish lang is yung MA. So MA 100, so yung simple is bullish pero yung exponential is bearish siya. So possible na mayroon tinatawag na uptrend guys kasi nga mayroong ng volume eh. So, ibig sabihin yung price niya kanina guys, opening, nag-gap up yan, pero hinila pa rin. Ibig sabihin, may gustong sumabay dito guys sa pagtaas ni SM. So, may mga stockholder or mga trader na gustong sumabay sa pag-angat ni SM. Kasi nga, break niya lang kapo ng RSI 50. So, na-break niya ulit ng RSI 50. So, possible niyan. Pero nung isang araw pa naman siya, nung nagko-cross pa lang siya guys, so nagbe-break na siya. So, marami rin nagte-take dito. So, humihila ng price niya pababa. So, maraming gusto pang sumabay. So, mapapansin natin dito guys. So, medyo malayo pa naman yung halos yung lower high niya na form nung nakaraan guys. So, yung lower high niya is ito guys. So, may ilang percent pa yan guys. So, halos 8.27%. So, profitable pa yan. So, kung itatry niya i-break yan guys, so possible na magkaroon pa tayo ng malaking profit na nakikita dito kay SM. So, yun ang masasabi nitong guys kay SM. May pagtaas pa siya. So, at isa pa, walang confirmation yung Bollinger Band niya kasi nga, panaro pa siya. So, ibig sabihin yan, magkakaroon pa ng sideways yan. So, ang hinihintay natin dyan, candle, then yung pag-widening ng Bollinger Band. So, silipin natin yung alligator niya guys. So, yung future. So, kung mapapansin nyo guys, yung alligator mo is sa kwan pa siya magkocross August 21. So, August 24 Monday pa. So, 21 kasi guys is holiday. So, 24. So, sa 24 pa lang siya, saka pa lang siya magkocross guys. Uptrend. Pero, ngayon is nag-cross na siya. Nag-cross na siya ngayong araw.
ang kanyan is nag-cross na siya dito sa tinatawag natin na sa teeth yung lips. So ibig sabihin may pagtaas na, at sa si lips naman is kwan pa ni magkakross sa 26 pa sa IC teeth, magkakross pa dito sa Joe. Pero nakikita natin guys is na ang future niya binigay is uptrend itong si Joe at si Lips at si Tits, at si Joe is medyo pababa. So medyo ibig sabihin sa baba siya mapupunta. So possible na may uptrend itong si SM guys na binibigay ni Bollinger ni Alligator, saka yung Bollinger Band niya is wala pang confirmation. So hintayin natin ang confirmation niyan guys. So at isa pang binibigay niya guys, nagbigay na si Parabolic Star ng uptrend scenario na mangyayari na price candle. So ganun din dito si RSI. So ang silipin natin guys, so si SM kasi guys is medyo blue chip kasi to, so medyo monthly is may paggalaw to, medyo kung sa normal day pag monthly guys, medyo monthly ang makikita mo yung galaw niya, yung mga trend na pinoform niya. So, tingnan natin dito guys. So, magsilip tayo ng isang indicator. Pero, yung kwan niya is medyo, yun nga, medyo kwan pa guys, oh. Yung pagbaba ng kanyang tinatawag dito. So, nagbaba nung nakaraan, ibig sabihin, magkakaroon ng weakening of trend. So, lalaylo, pero strong trend ang kanyang weakening of trend. So ibig sabihin lalaylo, so weakening ibig sabihin babagal. So weakening of trend pa ang unang scenario nito. So pag downtrend ibig sabihin medyo babagal lang, hihina, ibig sabihin medyo angat ng konti, bababa ng konti, or magkakaroon ng sideways formation. Pero ang ADX niya kasi guys is nandito pa sa between 20 and 40. Ibig sabihin yan may strong trend yung price na mangyayari. Ibig sabihin may pagtaas pa ng presyo, or may pagbaba at pagtaas pa ng presyo. So, ang hinihintay natin ng magko-confirm dito guys is yung ating Bollinger Band. So, Alligator natin, alam natin may pagtaas, pero si Bollinger Band guys, kailan to magwa-widening, at pag widening niya is anong candle ang ibibigay niya. So, pag red candle ang binigay niya, ibig sabihin mag-downtrend. So, kapag bukas, nag-red candle at nag-cross to dito sa simple moving average dito sa Bollinger Band, ibig sabihin may downtrend na mangyayari. Pero kapag green candle guys na maghag dito sa ating band na to, sa upper band ng Bollinger Band, ibig sabihin may pagtaas ang presyo. So yun ang ibig sabihin ng kay SM. So yun ang ating hintayin guys. So ang kanyang candle na ibibigay niya. So sumunod guys is Axelon, pero kanina natalakay natin yan sa most trending. So ngayon is SMPH na naman. So, hawak pa rin na SM guys. So, ganun din ang nangyayari kay sa kanya guys. So, medyo nagnanaro. So, bumaba yung tao dito. Ngayong araw yung sa below. Wala pa naman below 50. So, pababa yung RSI niya. Pero, nagnanaro. Ibig sabihin, may trend. So, kung anong galaw ni SM guys, yung SM investment sa halos may kapareho lang dito kay SM Prime. So possible wala pa naman sa overbought scenario. So tingnan ulit natin yung kanyang information. So makikita natin diyan. So may 148.96 billion. So malaki pa yan guys na current asset kung tutuusin. So ang total liabilities niya, current liabilities is 120.33 billion. Pero yung stockholder is 301.17 billion. So, stockholder yung liabilities, yung siguro yung mga kanyan guys, mga trader. So, may mga hawak na stock na hindi pa natin masasabi. Yung mabababang stock lang makikita. So, yung mga stockholder kasi guys, so, ibig sabihin yan, may mga kanyan sa company na. So, may mga position na yan dito sa part ng kwan na to. So, mga stockholder talaga sa mga investor na to guys. Pero yung mga sa liabilities, ibig sabihin yan, kasama dyan yung mga trader. So, yung mga nag-invest ng konting panahon pero nag-exit din. So, yun ang makikita natin yan guys sa kaya liabilities. So, yung ngayon guys is nag-red siya. So, kanina medyo gap down yung opening niya compare kahapon. So, may gap down siya na 1 pesos ngayon. So, medyo neutral ang galaw ng ating simple moving average, at ang kanyang parabolic band is medyo panaro. So, ang ating sunod na tingnan is ang alligator. So, sa alligator guys, yung sabi ko nga sa inyo, kung ano sinasabi ni SM investment, so ganun din to kasi parang yung SM yun guys eh. So, SM Prime, so ibig sabihin holding, so more on sa construction to, sa mga tao dito, sa mga I think na involved siya sa mga
property, real property na SM. So, yun ang masabi ko. So, ngayon guys, marabuso candle yan. So, ibig sabihin hinila, may humila ng price nito pababa. So, may ibig sabihin may sasabay para bukas. Pero kung makikita mo naman kasi sa Bollinger Bands is nasa taas pa siya guys ng ating price candle. At yung sisilipin natin ang alligator guys, halos lahat ng yung mga price candle mo is nasa taas nito yung mga simple moving average na ginamit dito sa ating William Alligator. So, ibig sabihin yan guys, may pagtaas pa ng presyo yan guys. So, baka magkaroon ng twist. So, ibig sabihin nito guys, baka nga yung profit day bukas kasi nga holiday yung Friday. So, baka possible na mga sumabay ito ngayon guys. So, kita nyo naman guys, napapansin nyo, halos nag-form siya ng single pattern candle na puro green. So, ibig sabihin maganda. So, maganda yung mga takbo ng mga presyo niya. So, ibig sabihin yan guys, may pagtaas pa at hindi siya sa overbought situation na hindi natin siya nakikita sa overbought kasi nga RSI niya is halos mag-above 60 lang kahapon. So, ibig sabihin may kuan pa siya na i-reach yung 70. Pero wala siyang history na reach ba yung 70. So, medyo malayo. 2019 November. So, nakaraan taon November. So, ito 2018 November. Pero mga November pa. Pero hanggang dito, so possible ma-reach natin yung 60 at may pagtaas pa siya ng konting presyo. So bukas mapapansin natin, pag green candle pa to guys, so siguro man green candle kasi nga yung kanya yung William Alligator niya na sinasabi. So yun ang ating masasabi dito kay SM Prime o SMPH. So sumunod guys na trending si Ali. So Ayala Land. So medyo negative na tayo guys kahapon, bumaba yun yung RSI 50. So, ibig sabihin yan, so, silipin si Bollinger Band. So, yun, nag-cross na siya guys. So, kahapon nag-cross at medyo negative. Negative ang binibigay na indication niya guys kasi ngayon, araw, medyo nag-widening itong si Bollinger Band na lower band at yung medyo neutral ang galaw nitong si yung upper band pero yung simple moving average mo is pa down guys. So makikita niyo yung guhit pa down at itong RSI kapon below 50 at sinundan niya ngayon. So marabuso candle na nag-cross dito sa simple moving average. So may indication na may pagbaba na to si Ali. So medyo possible na hintayin natin siya dito siguro. Masasabi ko na hintayin natin siya dito so baka mag below RSI 40 pa yan guys. So, yun ang ating masasabi sa kanya. So, may isa akong sisilipin pa na technical indicator. So, palitan natin ng kulay yan. So, gawin natin dilaw. So, ayun nga guys, medyo weaken yung trend niya. So, yung price niya. Medyo weaken yung price niya sa yung trend. So, medyo bababa. So, by possible na bumaba pa to guys kasi below 20. So, possible na may pagbaba pa si Ali guys. So, mga next week. So, mapapansin pa natin na bababa pa siya guys. So, yun masasabi natin guys. So, kay ICT, international container, so tumaas ito kahapon, so medyo lumabas sa overbought. So tingnan natin yung scenario niya guys. So medyo nagpa-flatten na rin kasi itong niya, yung tawag dito, yung Bollinger Band sa ilalim niya, yung lower band niya, pero yung upper band niya is medyo nagte-trend sa itong RSI. Yan yung simple moving average. So silip ulit tayo ng alligator para sa future. So, medyo may tendency na mag-cross nga to guys sa going down. So, baka may pagbaba na ng presyo. So, baka magkaroon ng sideways na galawan o paghina ng trend guys. So, isa pa sa mga indicator, tingnan ulit natin. So, kanina EDX. So, yun nga, medyo weaken nga guys ng trend. So, at may tendency na bumaba sa below 20 ang ADX niya. So, possible na magkakaroon ng weakening yung price guys. So, yun ang makikita ko sa kanya kay Ali guys. So, hindi siya maganda. So, kay ICT. So, Ali, ICT. So, hindi maganda. Yung SM lang ang medyo maganda bantayan next week. So, SM sa SMPH. So, ICT. So, Pure Gold. So, may trend na pinapur, so bumalik yung RSI, so wala pa sa overbought. So Bollinger Band tanggalin natin. So widening, so guys, green candle widening, nag-widening confirmation dalawa, so sabay nag-confirm sa tatlo nga nag-uptrend na rin yung simple moving average. So nag-widening yung yung upper band sa lower band. So green candle sa medyo gap up. So ibig sabihin may price pa to bukas na may bigay pa sa atin si Pure Gold. So baka
medyo mga siguro hanggang mid of next week na siguro sa possible. So, ang ating nakikita. So, kay alligator, so medyo may paghina yung alligator pero ngayon nagtitwist. So, ibig sabihin niyan guys, medyo maglalaylo. So, possible hanggang bukas o hanggang Monday may pagtaas. So, possible na yun na lang ang galaw natin masasabi dito kay Pure Gold. So, yun ang masabi ko ay. So, sa BDO, sa bangko, medyo nagkaroon ng kwan. So ngayon guys is may pagnaro. So gumagalaw yung price at medyo neutral ang galaw ng mga simple moving average at yung RSI mo is halos magko-cross below 50. So tingnan natin guys. Parabolic SAR niya ba? So nasa ilalim pa naman, okay pa naman yan, alligator. So medyo may pagtaas pa guys. So medyo may pag-cross pa sa alligator guys na binibigay oh. Medyo baka naglalaylo lang guys si BDO. So, may magandang indication, BDO. So, information. So, marami ba? So, medyo halos nasa kan pa guys. Halos more than nasa almost 40% pa or more than 33% o 35% pa yung current liability bullish ang MA20 bullish po. Bearish MA20 SMA uptrend to short term. So, medyo ngayong week is medyo naglaylo siya. So, negative 22% sa baba. So, medyo kan pa naman guys. May pagtaas pa naman si BDO. So, possible na baka magbigay pa siya ng isang red candle. So, na hindi pa naman siya totally nagkuan eh. Yung nagkuan ng RSI umangat ng hanggang above 60. So, at isa pa, yung time ngayon, wala ring operation yung nagkaroon ng GCQ. So, ilang weeks yun. So, possible nga guys. So, baka magkaroon to guys ng galaw next week. So, BDO yung isa. So, maganda hanggang next week. Bantayan natin si BDO. So, sumunod guys is si BPI. So, yun lang guys. Pulse indicator ang binigay niya, marabuso. So, baka bumaba. So, BPI, alanganin tayo dyan guys. Alligator. So, pababa guys ang binibigay. So, yung future kay alligator guys, so nag-twist pababa. So, possible na baka magkaroon ng downtrend. So, BPI is magkakaroon ng downtrend. So, possible na may downtrend si BPI guys. So, nasa baba pa naman. No? Pero, tingnan natin baka bukas guys. So, pag red candle to bukas ang binigay niya guys. So, possible na magkaroon to ng downtrend na sinasabi ang ating BPI. So, nag-reach sa below RSI 40. So, baka bumalik dito guys sa baba. So, malaki. 22.63. So, million. So, puro bearish guys. So, downtrend siya. Halos monthly, short term, downtrend. So, ibig sabihin may pagbaba siya guys. May pagbaba yung price nito guys. So, alanganin kay BPI guys. So, si BDO lang. So, RRCH. Overbought na to guys. Si Robinson Retail. So, nakaraan pa to natin sinisilip si RRHI na to. So, halos sumunod to sa RIT. So, medyo guys, overbought na si RRHI si So, may 151.30 million siya na value. So, volume is 2.26 million, 1.88. So, medyo guys, may na siya. May pagbaba na siya sa overbought na siya. So, hindi na siya maganda bantayan. So, AC Ayala Corporation. So, mga blueprint, blue chip. So, RSI. So, medyo negative din guys. Tulad ni Ali guys, negative din siya. Kasi nga, below RSI niya. So, ito, medyo nag-downtrend. Itong simple moving average mo dito sa Bollinger Band saka yung dalawang band is may pagnaro. So, nagtatry na mag-cross. Pag nag-red candle nag-cross to dito bukas sa simple moving average guys. So, possible na next week baka abangan ulit natin to dito sa baba si Ali. So, yun na ang possible natin masasabi. So, sure ako na magkaroon ng panibagong trend na mangyayari. So, yun ang masasabi ko kay Ali guys. So, ay si AC, si MM kanina nasa na yan guys sa uptrend sa trending na yan. So, GT Cap. So, yun nga. Below siya ngayon. Bumaba. So, nag-cross. Pulse indicator ang binigay niya. So, kahapon pa lang din is nagkaroon na siya ng pag-downtrend. Nagsasabi siya magkaroon ng downtrend. So, medyo negative. So, baka bumaba siya gaya ngayong week o this coming week. Hindi natin pwede pagkatiwalaan si Parabolic SAR ngayon kasi gawa ng medyo sideways yung galaw.
So alligator. So medyo naglaylo yung alligator sa may future siya guys. So yung future niya medyo laylo to guys. Yung August 21 niya at August 24 so medyo maglalaylo. So possible na baka may pagbaba to guys si GT Cap si GT Capital Holding. So abang na lang ulit tayo guys sa baba. So baka bumaba pa siya guys. So tingnan natin guys, baka may bibigay pa na volume. May asset pa to. So medyo malaki pa yung asset, almost 33%. So current yung hawak ng stockholders has 33% din. So yung mga trader dyan, so may mga hawak pa. So possible na baka bumaba pa to guys. Si GT Cap. So sumunod guys. So kanina sino yung GT Cap URC. So si URC na lang siguro yung last natin. So medyo nasa above pa siya. So pero downtrend ang binigay niya. Ay medyo nga guys, medyo may pagnaro. So may nagnaro guys. So medyo magkakaroon ng narrowing. So possible na may pagbaba na sa URC guys. So nanggaling na siya guys, almost nag-overbought siya eh. So possible na may pagbaba na siya guys. Pero malaki pa yung volume asset. Maliit na lang yung asset niya guys. Almost, hindi pa. Has 33% lang din. Pero stockholders. So more than 50% ang hawak ng stockholders. At yung current liabilities mas mababa. 30 plus. So baka possible na bumaba na rin to guys. Total liabilities yun no. So retained earnings. So baka mag-bullish na. So, puro bullish ang MA niya. So, may bearish na yung mga stochastic, William, bearish na, volume SMA, candlestick. So, RSI bullish na. So, year to date bullish, weekday. So, may pagbaba na siya ngayong linggo. So, medyo, pero yung short term uptrend monthly. So, 13.56 pa yung up niya. So, medyo mas mataas pa siya ng ang monthly na niya sa average na monthly. So, possible na baka mag-below na to guys. So, kasi nga, so kung basta bumaba siya guys, so tuloy-tuloy rin siya pagbaba guys. So pagtaas, tuloy-tuloy rin siya yung pagtaas niya. So baka guys no may pagtaas na to. Ay may pagbaba. So ang kanan natin guys sa mga trending sa possible next week. So si SMS siya may profitable. So yung si AC, si Ali, saka yung BPI. So possible na sa baba na natin pwede silang abangan guys. So, yun ang masasabi natin dito guys sa mga stock na to sa most active. So, yun lang guys. So, tinignan ko lang naman to guys para next week may ideya na tayo. So, kung ano yung mga galaw na to ng mga active na stock na to. So, yun ang masasabi ko guys sa inyo. So, maraming salamat guys.